Attorneys, simulan ko lang dito sa kasi nag-viral recently itong incident na ito. Meron pong isang batang may autism, no, na pumunta sa isang coffee shop. Kaya lang po pinalabas sa Pampanga ito, no. Pinalabas po sila ng mag-ina dahil po ang sabi ng syempre may parang sariling pagkain nadala yung ina ng bata, ano. Pero pinalabas po sila, hindi sila pinayagan na magstay doon. Parang ba't kaya nangyari yun? Parang wala man lang consideration at ito ay bata, no, na PWD. Nakarating po ba sa inyo itong insidente na ito at may ginagawa po ba ang inyong ahensya? Tama po Ma'am Ruth, no? Technically po, naglabas na po yung ahensya natin ng ano po, statement na we condemn the actions with respect to the ano po, no outside food policy. So, nakapag-coordinate na tayo. And tama po yung sinabi niyo po na may incident sa Pampanga nga po, tama. And then may isang establishment po na pinalabas nga po yung ating persons with disability na 5 years old at saka yung mom niya kasi dahil ano po may dala ngang pagkain, and yun nga po tinitignan natin yung mga angles kasi it so happened that the 5 years old na bata po is a part ng ano po autism spectrum. So meron pong needs na yung bata with respect to yung mga pagkain po, 'di ba? Yung sa nasa autism spectrum may mga ano talaga dietary na Yes. mga measures na kailangan nilang i-intake. So tinitignan natin yung mga different information regarding the whole circumstance or scenario po. Pero dun sa sinabi nyo po, meron nga pong incident na gano'n na lumabas na po yung mag-ina, and at the same time sa labas na po kumain yung bata na Oo. persons with disability po. Pero pag ganyan, halimbawa, ano ang pwedeng, ano ba ang dapat ginawa ng cafe? And then ano ba yung, kumbaga yung when you look at the rights or the benefits dapat na para dito sa mga ganitong miyembro po ng PWD? So, ang pinaka-basic po talaga, because we have a Magna Carta for Persons with Disability, that's Republic Act 7277. Nakalaan po sa Magna Carta po na dapat merong reasonable accommodations na ma-provide lahat ng facilities with respect to accessibility. So, pag sinabi nating accessibility, dapat accessible po yung mga services, yung environment ng ating mga establishments, 'di ba, sa public places, mga ganon. So, with respect to that po, there is a possibility of ano po, parang discrimination if ever malabag po natin yung reasonable accommodation. So with respect naman dun sa incident po, tinitignan natin kung ano talaga yung buong nangyari. So wala naman tayong sinasabi na agad-agad na may violation agad yung ating ano po, ating establishment. And at the same time, we ano naman, we are asking, the NCDA is asking na they look into their policy nga po dun sa no outside food policy, kasi need kasi talaga din magkaroon ng humanitarian consideration as well as reasonable accommodations for persons with disability. So tsaka lang siya magkakaroon ng violation if it tantamounts to discrimination. So pag nagkaroon na ng discrimination dun sa ating persons with disability po, dun na po yung violation niya. So pwede nga silang mag-file halimbawa ng reklamo. Ano, ito po ba ay final nila officially na reklamo or ini-report lang? As of the moment po, ang information na nakuha natin is nag-usap nga po yung two parties doon sa ating Persons with Disability Affairs Office natin sa kung sino yung may jurisdiction doon sa establishment. And then I believe po may mga different statements na hindi ko pa siya nababasa po yung total minutes nun, but ang sabi naman po is strong and stern naman yung two camps. Nag-ask naman din daw ng parang patawad yung establishment. But with respect to whether or not there is a complaint, may na-receive po ako na email, but hindi ko pa po siya pwedeng Okay. na ilabas kasi I need to ask permission din po sa management po. Yung sinasabi niyo po kanina na reasonable accommodation, no? Kailangan ganyan yung mga establishments. Baka rin po kasi hindi din alam. Halimbawa, kasama po dyan, kung kunyari meron kang wheelchair, yung mga ganyan po, pakibigyan kami ng iba pang examples kung paano mag-a-apply or paano dapat ini-implement po yan.
Tama po kayo, ma'am. Dapat po may ano talaga, may sensitivity training or disability sensitivity training yung mga establishments natin. Siguro kung titignan talaga natin, dapat din yung 'di ba, yung sa part din ng ano ng party doon na may persons with disability, dapat din sinabi 'di ba na mga ganon. So tinitignan natin yung mga angles na yun na procedurally wise nagawa ba na in-inform yung establishment, and at the same time the establishment ba gumawa din ng parang reasonable accommodation when it comes to humanitarian accommodations na okay kasi persons with disability under the autism spectrum may dietary na kailangan na i-supplement para sa ating persons with disability, bigyan natin ng ano ba ng parang leeway yung policy. 'Di ba kasi hindi naman natin gusto din sabihin na parang okay tanggalin yung policy agad kasi syempre that's a business ano din eh. Parang may business component din 'di ba na parang kung tanggalin yung policy baka lahat na lang dadala na lang ng food from outside. So Yes, that's oo. ano din 'di ba? Parang medyo kung i-weigh in mo dalawa yung aspect. There is a component from the family or the persons with disability and there's a component of the establishment. So si NCDA po, hinahanapan natin ng way na magkaroon ng harmonious at saka may inclusivity with Yes, respect oo. to persons with disabilities in all establishments. Para po, kasi yung mga clients naman na persons with disability, bumibili din naman sa different establishments. So gusto natin mag-create ng isang society na inclusive for persons with disabilities. Ano So yun po- naman yung stand natin. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.